Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. First Peter chapter 1 verse 7. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Faith and trials. Naitanong nyo na ba sa inyong isipan na bakit pinapahintulutan ng Diyos yung trials sa ating mga buhay? Alam niyo po yung trials, actually hindi naman yan galing sa Panginoon. Yan ay mula sa ating kaaway. Pero for some reason, inaalaw ng Lord na maranasan natin sa mundong ito itong mga iba't ibang uri ng pagsubok. Ngayon dito sa text natin, malinaw po no, na sinasabi po ni Apostle Peter yung purpose ng trials. Bakit yan inalaw ng Diyos? Kasi katulad ng ginto, ano po yung ating pananampalataya, ay pinaparaan po sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. In fact, kung iisipin po ninyo, higit pa sa ginto ang inyong pananampalataya. Kung meron ka man sa buhay na ito na masasabi mong totoong dalisay o ari-arian mo na talagang napaka-precious sa buhay na ito, walang iba kundi ang iyong pananampalataya. Ganyan yan tinitignan ng Diyos. Kaya hinahayaan ng Diyos o pinahihintulutan ng Diyos na yung mga pagsubok maranasan natin sa buhay na ito para mas maging dalisay pa yung ating pananampalataya. Ngayon, kapansin-pansin po no, na ang pananampalataya, ina-apply natin yan dun sa mga mountains, mga problema sa buhay. Sino pong nagsabi niyan? Ang Panginoong Hesus po mismo. Yesterday, pinag-aralan natin yung Matthew 17 verse 20 na ang sabi ng Panginoon, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon gamitin natin itong ating pananampalataya sa pagharap natin sa mga problema sa buhay. Ika nga faith is for mountains. Yung pananampalataya, hindi yan ginagamit sa pakikipagtalo lang, pakikipagdebate, patungkol sa mga controversial issues sa Bible. Hindi po para doon yan. Malinaw po ang pananampalataya, magagamit natin yan sa pagharap natin sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay na ito. At mapapansin niyo po, sabi sa James chapter 1 verse 3, ano po, sa English Bible, ang sabi diyan, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Ngayong pag-aaralan natin yung salitang perseverance, ano bang ibig sabihin yan? Sa English Bible po, ang meaning yan from the original Greek ay persistence, insistence, firmness. Sa ibang salita po is to be steadfast, to have unwavering commitment, or yung simpleng kahulugan nito is to stay. Kailangan manatili tayo sa ating pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng perseverance. Kasi malinaw po sa buhay na ito, si Satanas talaga ay gagawa at gagawa ng paraan para wag tayong manatili sa mga pangako ng Diyos at higit sa lahat mawala yung ating pananampalataya. Ganon ang kanyang strategy. Ano po? At doon po sa Matthew chapter 14 verses 28 to 31, alam po natin yung kwento ni Peter, ano po nung siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero itong mga verses na ito, hindi po para turuan tayong lumakad sa ibabaw ng tubig. Kapansin-pansin po yung lesson na itinuturo dito ng Biblia. Ano po? Sabi sa verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, ang tinutukoy po dito si Peter, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin mo ako, sigaw niya. So nung una nakakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Kung sinabi niya sa Panginoon na pupunta ako riyan, Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, halika. Pero nung nag-shift yung kanyang focus, no? Mula kay Jesus papunta doon sa
hangin. Ano po, mapansin ninyo, no? Natakot siya at nagsimulang lumubog. Ano po, kasi ganun ang nangyayari sa buhay eh. Kapag na-shift yung focus natin from Jesus to trials, lumulubog tayo. Hindi nyo ba napapansin? Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, yan ang strategy ni Satan. Gagawin niya ang lahat para ma-distract tayo sa ating paglakad sa pananampalataya. Kaya pansinin niyo, araw-araw ang dami niyong alalahanin. Ang daming problema, ang daming cares of this life na kinakaharap ninyo. Maraming opposition, no? Maraming kumokontra sa inyo, maraming mga health issues, no? Financial problems. Ang sabi nga ng iba, parang di na maubos-ubos, pastor. Pero alam niyo, kung matututunan nating lumakad ng may pananampalataya, magugulat kayo. Mau-overcome niyo lahat yan. At unti-unti mauubos yan. Yan ang mabuting balita, kapatid. Kasi ayaw ng Lord na lulubog tayo sa tubig. No? Gusto niya lumalakad tayo sa ibabaw ng tubig. No? Gusto ng Lord tayo nagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kasi yung po purpose ng pananampalataya. Sabi sa verse 31 ng Matthew chapter 14, agad siyang inabot ni Jesus. Buti na lang faithful talaga ang Lord. Siya yung ating Savior. Ano po? Sabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. So pansinin niyo, no? Ganun pa rin ang sinabi ng Panginoon. Bakit ka nag-alinlangan, Pedro? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Kasi malinaw po. Dapat sa mga pagkakataon na yun, doon gagamitin ni Peter lahat ng kanyang natutunan mula kay Jesus. Doon niya i-apply ang pananampalataya. Ngayon, ano nangyayari sa maraming Kristiyano today? Kawalan ng pananampalataya. Ang resulta niyan, kawalan ng maturity. Kaya mapapansin nyo, maraming mga tao unti-unting lumalayo kay Lord. Lumalayo sa church. Ano po? Kasi sabi sa James chapter 1 verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kita ninyo? Ibig sabihin, from first to last, gano'n natin gagamitin ang pananampalataya. Ano po? Sa simula hanggang sa wakas. Kaya kung hindi agad nangyari yung hinihingi mo, kung may mga problemang hindi kagad maalis-alis sa iyong buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Persevere, kapatid. No? Develop a covenant relationship with God. Lagi kang dapat nananatili sa Panginoon in good times, even in bad times, na sinasabi nila. Ano? Hindi yung faith mo seasonal lang. Yung iba kasi dun lang sa panahon na masaya sila, maganda yung nangyayari sa kanilang buhay, dun sila nananampalataya. Pero may mga pagkakataon sa buhay na minsan nakakaranas ka ng problema, manatili kang nananalig. Stay in the Word, no? I-focus mo yung isipan mo kay Jesus sa kanyang mga salita. As long na merong pangako ang Diyos, manatili ka sa Diyos. Yun ang sinasabi ng John 15 verse 7. Hindi man mangyari agad, ano? Manatili ka pa rin nananampalataya, no? At mapapansin nyo, no? Ito siguro patutuon nyo rin ito. Nakakaraos din naman kayo, di ba? Nauubos din naman yung problema. At yung mga panalangin ninyo, napupunan nyo, nagaganap din naman, nangyayari din naman over time. So manatili tayong nananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa unawa na binigay mo sa amin ngayon na ang pananampalataya ay para sa mga problemang kinakaharap namin ngayon. Faith is for mountains na kailangan naming harapin sa buhay na ito. At natututo kami, tumatatag kami. Salamat, Panginoon, at higit sa lahat, nagiging mature kami sa buhay na ito. Turuan mo pa kami, Panginoon. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.